Welcome sa Life, Health, and Motivate Podcast. Para sa next guest natin, hindi lang isa, kundi dalawa. Walang iba kundi ang power couple na kilala ko na for 10 years or more, na palagi nasa galaan, always giving back sa community through dancing, hosting, at minsan pa kumakata sa mga events. Sa likod ng mga masaya at makulay nilang mga buhay, meron din silang mga moments of darkness na pinagdadaanan o pinagdaanan na. So, hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Ang next guest natin ay si Lloyd at Miles. Pero bago natin marinig ang kanilang mga kwento, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Facebook, Instagram, please do so at paki-like and share na rin. So, let's jump into the video. Let's start sa childhood niyo sa Pinas. Kanyo Mauna ka na. Sige. Kayo na balak, sino muna? Ako, childhood ko sa Pilipinas. Simpleng bata. Sa mga nakakaalam kung ano yung Gen Z na bata. Ano yun? Yun, simpleng ganun lang. At ako, mahilig lang ako sa makipaglaro sa labas. Kung ano yung uso, kung ano yung mga tumutugtog sa labas, kung ano yung usong laro. Doon lang. Pero ang hindi ko lang talaga nagustuhan or napagtuunan ng pansin is yung maglaro ng computer or mga games sa computer shops. Mas gusto ko yung physical. Okay. Yun. Like Tapos, larong kalye. larong kalye. Pero kasi Basketball. parang at the time, nung time naman natin, nung mga bata tayo, hindi pa Mostly ganun Siguro grade 5 ako. wala ka pang pakialam nun kasi busy ka, ganun. Grade 5 ako, yun, putok na yung computer shops nun. shop. Piso-piso net, mga Ano, ganun ba yun? anong taon ka Nung mga namulat siguro, ka na nun? grade 5 ako, 10 years old ako 10 eh. years old. 2003? Tama ba? 10 years old? 93 ka, 93. 93. Pinangano. Yan mo. Bulgaran. Ilabas mo na lahat. Ilabas mo na lahat. Ayun, So, hindi ka talaga nahilig sa mga gadgets simula pa na. hindi talaga. Siguro nakikita ko sila kasi ako nagpapadalas yung father ko ng ng console at yung mga bala, yung Xbox. Hinahayaan ko lang maglaro yung mga kapatid ko. Siguro kung matripan ko, hawak ako saglit. Panandalian. Hindi ako para makipag-away pa sa laro. Hindi ko talaga siya Hindi mo porte kung Oo, parang gano'n. Parang, sige, pagagalingin ko yung sarili ko sa game na to. Alam mo yun, hindi siya gano'n. Hindi ako So, gano'n. more on Laro sa outside ka labas. talaga. Sayaw. Well, yung sayaw dumating na sa akin, high school na ako eh. Pero hilig kong manood ng sayaw at hilig kong mag-imitate ng sayaw noon pa. Sa school yun, nagsimula. Pati pag pagrarap. So, simula pa ng bata ka, nag-rap ka na. Nag-umpisa yan Okay. sa pinsan ko na nagbigay sa akin ng cassette tape. Hindi niya ako binigyan. Habi niya sa akin, pakinggan natin to. Yung album na yon, yung cassette tape is Ghetto Dogs 2 yata. Sinong singer nun? Mga rappers ni Andrew E. Mix na So sinulat namin at the same time tinuturuan niya ako kung ano yung font ng graffiti. Okay. So inaalam ko yung font ng graffiti, yung A pag ganun, hanggang sa nagiging interesado ako sa ganun. Pinakabisado niya sa akin yung isang kanta. Then, dinala niya ako sa isang karaoke. Maguhulog ka na 5 piso. Video ka mo. Mahal naman, 5 piso agad. 5 piso yun. 5 piso yun nun. Oo, 5 piso yun nun. Alam ko piso-piso lang. No. 5 piso talaga. Hindi ako kumakanta. Tapos, ayun nga, isiset niya yung Wataman na nakanta by sino ba kumanta nun? Salt and Pepper. Okay, baka narinig. What a man, what a Okay, man, what a okay. man, what a mighty good man. Yun. Tapos,
yun, basketball. Kasi yung father ko, bago siya nakarating dito sa Ireland, gumawa siya ng basketball court, pero junior lang yung size ng bola. At least meron pa rin. At least meron pa rin. Kasi meron silang welding machine. Gumagawa sila ng welding machine. Mas madali, So, meron siyang panggawa. Yung lolo ko. Kahit mga scrap yan, na, gagawin niya pa rin. Yun, doon nag-umpisa yun. Yung hilig ko sa basketball. Pero hindi naman ako gumaling sa basketball. Kasi, from the time na pumunta na yung tatay ko dito sa Ireland, yun na yung parang nag-iba na rin ako ng interest. Hindi na kasi ako na pag-focusan na i-train, mga ganon. Hanggang hilig na lang. Yung hobbies na lang talaga. So, ikaw, Miles, ano yung childhood nun? Busy talaga yung childhood ko eh. Parang hanggang ngayon, nabit-bit ko yun eh. Hanggang ngayon, simulan bata ka, hanggang ngayon. Busy pa rin yung schedule ko. Hindi ko alam anong ginagawa ko eh. Damay-damay na. Pero yung childhood ko sa Pilipinas, talaga, kahit sa school, outside school, laging busy. So, sayaw, kanta, beauty pageant, sports. So, nag-table tennis din kasi ako. So, nagre-represent ako. Tapos, nag-girl scout pa ako. Alam mo yung mga napapasend ka sa mga regional parang camping. hindi ka naman busy. Yun. So, tapos dance contest. Talagang from the streets. So, since nabanggit niyo yung dance, anong edad ka nag-start nun? Yung mga panahon na nauso yung techno, nanonood pa lang ako nun. Okay. Nag-umpisa akong magsayaw ng seryoso. Na ako, third year high school na ako. Pero, syempre, pag merong mga foundation day, yung mga intrams, yan, sasali ako dyan. Minsan, napagkakamalan akong bakla kasi kahit yung kembot, kinukuha ko. Lahat. Diba? Parang, ayun yung turo eh. So, sabi, bakla ka ba? Yun yung turo eh. May kembot eh. Hindi balata. Ayun, tapos, yun, yung third year high school ako, nakabuo kami ng sayaw, natuto akong magsayaw ng modern hip-hop na. Modern dance, hindi pa siya fully hip-hop nun. Kasi, naging dancer kami ng director ng San Pedro, Laguna. Kung ano yung program sa plaza. Lagi kami kasama doon. So, active na active. Active ako. Anong edad ka nun? Nag-start? 14. Hindi ka, Miles. mas bata, siguro. Siguro 5 years old pa lang. Kakapanganak mo na siguro. Basta maliit pa lang ako, sumasayaw na kami. Una kami dalawa magkapatid kasi si Mami, siya, manager siya, yung sa Tupperware. Yung legit Tupperware, by the way. Yung Tupperware na brand? Yung brand na talaga na Tupperware. So, manager siya doon. So, pag may mga demo siya, madalas kapag, kunyari, break or waiting mag-demo, ganyan, sumasayaw kami ni Kuya. So parang kayo yung... yung kami yung dahil since kasama naman kami ni Mami, so palagi kaming talagang kasama niya kahit saan, wala pa kaming sasakyan noon, talagang alam mo yung travel din, jeep, ganyan. So sayaw kami, tapos hanggang sa school magkasama kami din ni Kuya. Magkasama kami sa isang private school noon. Tapos, nagkaroon ng grupo si Kuya doon na mga kasing age niya, yung mga kaklase niya, gano'n. So, ako din, nagkaroon din ako, parang 3 lang kaming kinuha sa class namin, gano'n. Tapos, may teacher na nagtuturo sa amin. So, doon nag-start yun sa school din, nagsayaw-sayaw. Hanggang sa, kapag may program, pasasayawin kayo, gano'n. Tapos, pagdating ng grade 2, grade 3, nandun kami, magkasama kami ni Kuya. Tapos siya parang grade 4, grade 5. Tapos doon na siya nagtapos hanggang high school niya. Ako naman, pagdating ng grade 4, bakasyon ng after ng grade 3, no, nagpalipat ako sa public school. Kasi kapag nung bakasyon nun, nakikita ko, may nagpa-practice, nagdi-drill sila, yung drum and lyre. Okay. Tapos, nagpalipat ako kay Mami. Sabi ko, gusto kong sumali doon. Gusto kong sumali talaga doon. Kasi gusto ko mag-majorette. Nakita ko. Alam mo yung parang wala kami niyan doon sa school namin since private. Alam mo yung parang ba't kami walang ganun? So, nagpalipat ako. Tapos yun, yung following school year, nilipat ako din ni Mami. Kapag rich kid.
Ganun ba? Hindi. Sorry. Hindi talagang ano lang. Tapos si mami, since supportive naman din, at saka si daddy, ganun. So, napayagan akong lumipat ng public school, which is, ano pa nga, handy pa nga kasi nga, malapit lang din sa amin. Okay. Mas malapit sa amin kaysa dun sa Pero private kuya school. mo, nasa private. Naiwan siya sa So, private school. hiwalay kayo? Yeah, nagkahiwalay kami kasi nga talagang gusto ko lang talaga sumali ng private, ng drum and lyre. Tapos yun, nung nasali na ako sa drum and lyre naman, nagte-training kami, ganyan. Nung una, ano pa nga medyo parang, pwede ko na sigurong banggitin dito since we're all adult na, parang nabully din ako noon, alam mo yun. Nung bata ka pa lang? Yeah, yung kasi, syempre, di ba, lahat naman tayo, wala namang nagsimulang magaling agad. Since kasi nakita ko lang na may nag-majorette, may nag-flaglet, may nagla-lyre. Yung lyre is yung xylophone. So parang, alam mo, interesado talaga ako. Tapos, Pero gusto mo rin matuto, no? Oo, gusto kong matuto. Nainganyo ko Mainly yung majorette. Tapos, nung umpisa nun, so, syempre, tinawag yung mga gustong bagong sali, ganyan. Tapos parang, ano mo, yung parang naano ka, nabully ka kagad na parang, ang tigas-tigas ng katawan mo, ganyan. Ganyan yung mga banat Off the agad. Pinas talaga. Tapos parang, ayun, nung Perfect one yan. time one time nung dumating si mami, kasi nakita niya, hindi ako nagpa-practice. Iba yung mga nagpa-practice, kasi nga, syempre, bago lang, malay ko ba, paano gamitin yung baton, hindi ko alam. Parang sabi ni mami, hindi nyo ba alam, nagpalipat lang yung anak ko dito, kasi gusto lang sumali ng Namang away na si tita. yun, hindi, kasi yun lang naman talaga yung reason ba't ako nalipat sa public. Tapos doon, nung nandun naman na ako, nag-drum and lyre ako, pag hapon, parang may day, parang siguro MWF yun, if I'm not mistaken. Kasi ganun yung naging routine namin nun. Pag meron kaming training ng drum and lyre sa hapon, laging may mga kabataan na mas matatanda sa akin, mga teenager na sila. Nagpa-practice sila ng sayaw. Puro sila lalaki. So, Yeah, puro sila lalaki. Pero, ang end up, ganito, may nilapitan ako. Tapos sabi ko, meron akong kapatid. Favorite ko yung Kapatid. Meron akong kapatid. Masayaw din siya, may kuya ako. Sumasayaw din siya, kaya lang mayayain siya. Sali niyo. kuya mo mahihain. Oo. So, Kaya ba yun? yun. So, unang nasama si kuya, meron kaming grupo, tawag Subsonic Tribe. Oh, yeah. Yan, dun. Ang galing, no? Yun. Yeah, nakita ko yung Mga thunders na din ngayon. So ayun yung una kong pinarecruit ko yung kuya ko. So nagulat na lang siya, may dumating sa bahay at nire-recruit siya. Nagulat siya, may grupo na pala siya. Tapos dahil siguro nakita din na interesado din ako pag nagpa-practice sila, nandun din ako palagi, pumupunta ako. Nagkaroon sila ng junior na grupo. Okay. So, sila yung senior, sila yung lumalaban. Tapos yung junior, nagte-train. So, napasok ako doon sa junior. Tapos, tinitrain din kami para makalaban din kami. Kaso mo, doon din sa same school na yun, parang yung mga naging major, yung kasama sa drum and lyre, parang nagkaroon ng ibang grupo outside. So, nasama din ako doon. Yung iba kaklase ko, schoolmate, ganyan. Tapos, may mga program sa school kasama kayo. Hanggang sa meron kaming mga audition na nasama sa TACI ng tahanan, tapos yung mga dance contest, local dance contest ng mga barangay, yung mga ganyan. So, nasama din ako doon, all girls naman yon. So, madaling sabi, 2 yung grupo ko sa Pilipinas, parehas lumalaban ng dance contest. So, kapag lumalaban kami, so yung isa, Subsonic Tribe, puro lalaki, ako lang yung babae. Tapos yung Denim Girls, puro kami babae. Pag sumasali kami ng dance contest, manalo matalo, panalo pa rin ako. Kasi lagi may isang nananalo or better yet, 2 yung panalo, ganyan. So, basically, yung childhood mo is super busy talaga. Super busy talaga. Kaya nung Sayaw napunta talaga, naman, sayaw, majorette. nung napunta naman ako dito sa Ireland, kaya talagang parang nagbago ang lahat. Nandun pa rin yung... Nandun pa rin, pero it took some time talaga. Dahil syempre dumating kami parang, anong gagawin natin? Parang sanay kami Halos na lahat naman siguro. lagi kami may ginagawa. Alam mo Halos yun. lahat naman siguro ng mga bagong kabataan. Ganun pa rin diba? ba sa Oo, Pilipinas? pero yan. It took a while nga talaga. Kasi nga, siyempre, bagong country, bagong culture lahat. Culture shock. So, yeah. Kasi ako bago ako dumating dito, busy naman ako. Parang, kasi pinasok ako ng barangay as SK Kagawad. So, may mga programs, alam mo yun, syempre kapag mga ngampanya, kailangan mong kunin yung loob ng tao. May feeding program, may
may ganto ganyan, may tawag dito, libreng dentista, tuli, etc. Yun. Tapos nung 4 months bago ko nalaman na na pupunta ako Naalis ka. dito. Ayun na. Parang medyo na ako. Busy pa rin ako in a way. Kasi ang election is October. October ako dumating dito. Okay. So June pa lang, alam ko na aalis ako. So bakit pa ako mangangampanya? Well, doon ko na lang ginugol yung oras So, ko. 4 months nalaman mo bago ka umalis. Okay. So, Tapos, hindi ka na nag-XK nun? na-elect pa rin ako, pero hindi ako nakapanumpa. Okay. So, dapat... Well, SK pa rin ako kasi kaya naman ako nakapasok ng SK kasi wala rin kaming kalaban. okay. Parang naging top 2, naka-top 2 ka, dalawa lang kayo. Ganun. So, yun nga, dumating ka dito. Anong year ka dumating dito? 2010. 10. Mag-15 years na siya sa 31. Bulok ka to- na. 30. Yeah. Bulok ka As na. a 30. Ayun ka, Mai. Kailan ka dumating? Dumating ako dito 2006. So, Niluluma basta na sa tayo kanya. ng panahon. Sama-sama na tayo. Bulok na talaga. 2006, so high school ako noon. Actually, third year high school na ako noon. Kakalipat ko lang ulit ng panibagong school kasi nagpalipat na naman si ate mo ng public na high school. Makulit. Parang hindi rin ako nag-aral doon kasi nabisi really? naman ako sa beauty pageant. Ako yung sinala. Sa Pinas. Oo, sa Pinas. Tapos, sunod-sunod yung mga dance contest namin noon. Naging Batang ETV kami. Kami yung champion, yung all-girls na grupo. So, Batang ETV sa ABS-CBN. Tapos may guesting yung sa Wawawi, yung mga ganyan. Oo. Tapos, pagdating ng December, meron pa kami yung Krisa. Alam niyo yung brand ng Krisa? Yeah, yung mga jeans, mga ano ba? Baka Mga nakakita, damit, di ko yeah, maalala. Krisa siya. December Ano yata yon, yun? meron championship kami, yung mga babae. December 18, natatandaan ko yun. Tapos sinabi nila sa akin na aalis kami, parang first week ng December. Tapos akala ko nagjo-joke kasi nung dumating ako, nagpa-practice kami, nandun yung mga boys na mga kagrupo ko. Wala na, alis ka na, hindi ka nasasayaw sa Krisa. Ginagano na ako, sabi ko, hindi ako naniniwala. Kasi Mas alam pa nila lagi nila Nauna akong pa yun. inaasar. Nalaman nila kasi late akong umuwi. Okay. Nung gabi na yon, yung pala may tumawag na sa phone kay mami na na-approve na daw yung visa namin. Aalis agad kami nung Christmas. So, sila na tita yun. dito na. No, si mami daddy kasabay pa lang. namin. Si daddy nandito siya since 95. Wow. Di ba? Mas luma. Mas bulok ka pala dito. Ang kasabay namin dumating dito si mami. Magkakasabay kami ni kuya, yung kuya ko, at saka si mami. Yan. So, 2006 naman kami dumating Christmas time. So, alam mo yun, parang hindi ko alam kung ano yung mararamdaman. Tapos ang lamig-lamig, yung ang dilim. Grabe. Oo. Tapos parang naghahanap ka. So, ano na-culture gagawin shock mo? din kayong dalawa. Oo Oo. naman. Oo, totoo Grabe yun. Totoo yun. Lalo yung mga unang buwan. Kasi yung unang 3 buwan siguro. Wala nasa bahay lang ako. Bukod sa, kailangan ko palang bumalik ng school dahil underage pa ako. Kasi 17 na ako dumating dito. Pero underage pa rin. Hindi ako pwede magtrabaho kasi dependent ako. Tapos, wala pa akong kaibigan. Although meron akong kakilala, si Cha Hornillos, na kaklase ko mismo sa Oh, really? Oh, Nagkita kaklase ba kami agad kayo nun? Dito sa Ireland? Alam, parang it took few months din bago kayo nagkaalaman 2 na pares months. pala kayong nasa 2 Ireland. months after. 2 months after. Grabe. Nalaman ko nandito pala si Cha. Sa town lang din. No? Tapos na meron kami pinuntahang birthday party. Yun, parang medyo unti-unti ko nang nakakapa by December. Kasi nagkakaroon na ako ng kakilala. Tapos, yun nga, na February 2011, doon ako nag-start mag-reach out sa'yo. Ikaw pala yung kachat ko sa Submerge group. Meant to be. Pala, hindi na lang ako pumasok. Hindi, thankful naman ako na tamang grupo yung napasukan ko. So, Yeah, nung reach out ka sa akin, anong year yun? 2011 11. ba yun? 11. 10 or 11? 11, mga bandang January. Tapos, sabi mo, punta ka dito ng February 3, which is birthday ni Jerome.
Birthday niya. Ewan ko, hindi ako sure. 3 yun. Oh, yeah, Di mo alam. February, February 3. Ah. Birthday ni Jerome. 4? 4. 4. Oh, yun 4. 2 or 4. Baka, Four. basta Saturday Basta na yun, yun. Oh, basta yun, yung Saturday na yun. First time kong pumunta sa first time kong makapasok sa dance studio. Oh, yun sa Liffey mismo. Oo. Or In general, na General. like first time ko sa buong buhay ko makapasok sa dance studio. Kasi nga from the Oh streets my talaga. gosh. Sa bagay. Kasi nga Sa Pinas. ang practice naman sa Pinas, Pilipinas kalsada streets, lang eh. Tapos, Basketball court kung makaluwag-luwag, makapagpailaw ka ng practice mo. Ayun. Okay. Sobrang saya ko. So, yun yung talaga yung pinaka Oo. memorable moment. at time. Kinakabahan din ako kasi hindi ko kayo kilala eh. Ako sa bagay. First, baka banatan Pero, ako nito pag at saka iba kasi yung environment na nila. Ako, iba pa yung bago kung saan pa. pa ako Bago nanggaling. Bago pa. So, nangangapa pa ako kung paano nila ako i-welcome. Which is, no problem naman. Sobrang babait naman ng mga members ng Submerge. Tapos, yun nga, yung lipstick. Tama ba? Lipstick yun yung, yeah. yun yung First time corny ko ever. doon. Yun. Ko doon yan. Na culture shock ako in a way kasi yun nga, mula sa pagiging busy hanggang sa wala. Patay na patay ba? Oh, yeah. Tapos, naging busy ulit. After Buti na lang, buti nag-decide ako na pumunta. So, balak mo talaga hindi pumunta. Hindi siya kasi sure. hindi, kinakabahan ako at saka hindi ko pa Hindi pa sure kabisado. yun. Ako kasi ganun ako eh, parang kakapain ko muna talaga bago ako But this, mag-go. after nun, nagtuloy-tuloy ka. Mm. Which is good. So, fast forward tayo sa nagkaroon tayo ng competition na sa Amerika nga, lahat-lahat. Wala pa si Miles na sa picture mo eh. Wala pa. After na nun, right? After nun, nagkita na kayo o Oh, so anong story yung dalawa? Nasa actually nasa US din ako nung time na yon. Okay. Nung nalaman kong may Filipino group, well, actually hindi kayo solid na Filipino nun, meron kayo mga kasamang ibang lahi. Yeah. Pero nalaman ko na mga may Majority Pinoy naman. na lalaban sa Hip Hop International. Gustong-gusto kong pumunta kasi nasa Maryland ako Okay. nung time na yon. Tapos sabi ko, naghahanap ako. Sabi ko, may work din ako kasi doon nun. So sabi ko, paano ba to? Kailangan ko mag-travel. Siyempre, mag-aeroplano ako papunta ng LA, di ba? Nakikistay lang ako nun sa tito ko sa States. Tapos, hanap ako ng link. Tapos may inask yata ako nun. I think parang si GM yata yung napagtanungan ko kung may alam siyang link noon. Link ng... Nang para sa live ng sa HHI. HHI. Okay. Oo. Tapos sabi niya, parang meron, pero kailangan mo magbayad. Parang, tapos hindi ko makita yung link na yun. Kasi syempre parang hindi pa ako ganun masyado maalam dun sa HHI nung time na yun. Yeah. Pero kilala ko na yung mga Jabawakis, alam mo yung All-Stars, especially, All-Stars. ganyan. Yan. Pero yun nga, so madaling sabi, hindi ko siya napanood. Pero nakita ko yung yung journey na sinabi nga na nag-represent kayo ng Ireland, tapos yun nga, hindi ba nakapasok, pero yung experience na yun, yung walang kapalit talaga, ganyan. Tapos, na yun parang mga August, may nag-message akin. Tinatanong kung kung babalik pa ako ng Ireland. Ayun na. Ayun na yun. So, Dun kami Like, nag-start. sino nag-reach out nun? Si Ako. Lloyd. Siya. so ang istorya, si Ikoy, sabi ni Ikoy, merong kapatid daw yung kaklase niya sa Eden College. Okay. Kunin natin si Janvier. Meron din kapatid yun. Tapos hindi yata nagre-reply yung Janvier, which is yung bayaw ko ngayon. So, nag-message siya sa kapatid, si kay Miles na. Pero bago yun, nakita ko muna si GM na nag-scroll siya sa Facebook. And then may nakita ako na, sabi ko, sino yun? Si Azalea. Sabi niya, alam mo naman. Yun pala, magkaklase pala sila ni GM din. Si Kuya Janvi. Ayun, simula na, nag-message ako sa kanya. Tapos, dahil nga, naghahanap din tayo ng bagong members nun, tinatry nating
mag-separate Bumukod, ng alam mo yun, maging independent naman tayo. Yeah. From Don. Kasi si Kuya Don, syempre busy na siya ng time na yun. Pero no hard feelings naman sa kanya yun. Tsaka, ano naman tayo. Napag-usapan naman na maayos. Denied yun niya kung bakit. naman tayo. Kahit paano. He respect the decision of the majority. So, 2013? No, 2012. Naging- 2012, dun niya ako in-invite na mag-join kung gusto ko daw sumali. So, Ano ba yung 2 weeks after? August kasi yun eh. August ka tama ba? August ka ba nag-message noon? 2 weeks after, Yeah, August. ayun na yung start ng training natin. Oo. After. Yung isa-isa na tayo nagtuturo. Mm. Ako na una, tapos ikaw yata, or si GM. Parang September 8 siya. Basically, kayo yung unang So, training. Immaculate Conception. Sakto, bumalik September 8 ng Ireland doon parang August 23, mga ganun. So, may chance pa ako makapagpaalam pagbalik ko ng Ireland kasi never pa akong nag-travel mag-isa papuntang Dublin. Since tiga Wexford nga ako, magbabas ako ng almost 3 hours at the time. The effort. So, nagpaalam ako noon. So, super excited ako kasi ang tagal kong inantay na, uy, ito na, siya, all-Filipino group, ganyan. Although, nakakasayaw na ako noon sa Wexford. Pero hindi siya yung, alam mo yung parang, gusto ko kasing yung laging estudyante ako pag sasayaw. Alam mo, tsaka gusto ko yung talagang koryo-koryo, alam mo yun. Maging challenging ba? Oo, ganun yung gusto ko. Kasi nakasayaw naman na ako sa Wexford na pinasok kami sa dance school. Para lang meron kaming, alam mo yun, Something na ginagawa. Tsaka tuloy-tuloy pa rin yung sayaw namin. Tapos yung mga Pinoy din ng mga kababata ko doon. Kapag may mga party, ako yung pinagtuturo, ganyan. So, sasayaw kami, mga dance number. Tapos yun nga, 2012, nung in-invite niya ako, nakapagpaalam ako. Tapos, the fun fact is, yung Submerge pala na nire-recruit niya ako, back in 2009, kayo parang nag-start. May kumontak na sa akin before na naghahanap Pinsan mo, daw si Ray. na Nirecruit na pala doon ni Ray dati. 2009. So, high school pa lang kasi ako noon. So, hindi pa ako napagta-travel mag-isa. Okay. Tsaka living cert ko yata nung time na yun. Baka siguro yung time 2009. Oh, fifth year ako, fifth year. Yeah, baka yun nga, ginagamit nga kami ng dancer. Nag-dancer. Kung sino Tapos makuha. parang Pero nalaman. nakapag na si Miles noon? Nakapag-dance masters na siya noon. Yeah, nag-dance masters ako 2000. Bago tayo nakapag-dance masters. 2010 kayo, nag-dance master. 11. 2011. So, 2009 yata, 2010 So, ako dance naging kalaban mo masters. si Ikoy noon? Hindi ko maalala eh. Or sila kuya doon? Puro mga Irish yung kasama ko noon. 2000 2009 sila doon. yata kami. So, yun yung mga Irish yung kasama ko. Tapos nag-All Irelands din kami noon. So, yun. Tapos yun nga, nalaman ko, parang mas lalo ako na-excite. Sabi ko, ito yung grupo na hindi ako napayagan dati sumali kasi ang layo. Parang nag-offer pa sa akin yung na kapag may rehearsal, pwede ka naman dito matulog. Di lalo kong hindi pinayagan. Bata ka pa. Siyempre, di ba? Bata pa ako noon. Which is Tapos syempre, babae understandable. pa. Yeah. Tapos yun, tuwan-tuwa naman ako ng 2012 na parang, excited na ako. Oo. Kasi nagpa-extend pa actually ako sa Maryland noon. Dapat uuwi na ako ng parang first week ng August. First week ng August, end of July, ganyan. Nagpa-extend ako. So, kaya ang bumalik ako end of August pa. Para lang sakto na pagbalik ng college din. Yun. Kasi nga parang natuwa din ako, nagkaroon ako mga kaibigan nun. Pero nung nalaman ko na, alam mo yung parang, makakasayaw na ulit ako. Parang na-excite tuloy ako din bumalik. Yeah, so sakto lang din. So after nung time na yun, naging kayo. From the time na nagkita kami nung araw na yun, hanggang sa pagpunta namin sa studio, ang dami na namin napag-usapan. Ito yung September 8 na nagkita kami first time. Like, nag-click yung from the very first day na ng meet up namin. At the same time, nagturo ako, tapos nakita niya kung ano yung kaibahan ng style ng Pilipino kapag sumasayaw, pagdating sa sayaw, sa kung ano yung nakakasanayan niya doon sa Wexford. So, kasi sa Pilipinas, mainly techno ako eh. Pero kapag may mga guesting kami, modern, tsaka iba na hip-hop. iba na yung style. Yeah, oo. Iba yung transition ng ako from techno to modern to hip-hop. Tapos yung advanced choreo. Alam mo yun, at least kahit pa paano, gradual ko siya na na unti-unti ko talaga siya na matutunan.
pinagpapasalamat ko yun sa inyo, sa grupo natin. Kasi wala naman akong idea sa paggawa ng choreo eh. Nabigyan ka ng chance maging creative. Nakita ko kayo na gumagawa. Ay, pwede pala yun. At least nabigyan ka ng idea kung bakit. Oo, kaya pala na pwede palang gumawa ng choreo. Kasi kami bilang dancer lang kami. Never kami nabigyan ng idea na gumawa ka ng sarili mong steps at sayaw. Gawan mo na paraan. Ganun pala yan. Then, yun yung nakita niya. Hindi, tsaka nung nakita first niya yung, day, nung first creative. day ako na naka-attend nung sa Submerge nga, talagang aminin ko, nabigla talaga ako nung parang, marunong ba talaga ako magsayaw? Excited ako magsayaw, pero parang, Ilang taon ka parang lang hindi sumasayaw bago ka nakapunta nahinto ako 2010 sumayaw. As in, So, 2 solid years. hinto. Solid 2 years. hinto. Wala talaga siyang sayaw. Kasi naging toxic din yung ex niya sa kanya. Pinahinto siyang Kaya sumayaw. ayaw akong sumasayaw. Parang, what the heck? Di ba? So, fast forward tayo sa naging kayo na. So, naging kami. Yeah, naging kami. No, Tapos, same year. Oo. Same year. Yeah, same Ilang year. buwan? Like, October kami naging kami. October Yeah. naging kami. Bago ako umalis sa bahay nung first day na pupunta ako sa Submerge, sabi ni Mami, mag-ingat ka. Baka maging boyfriend mo yan Kasi pinakita ko, ito po yung imimit ko. Kasi syempre, gusto ko alam nila sino imimit ko, sino pupuntahan ko. exactly, Kayo, di ba, na experience din naman, sinamahan niyo ako pa uwi ng Wexford. Kasi gusto ko makikilala din nila, Mami. Oh, yeah, si Christian. Yung mga, Christian? God bless America. Si God bless America. Yeah. So, yun, nung nagpapaalam pa lang ako, sabi ko, ito po yung nagre-recruit sa akin. Ganyan. Tapos nung paalis na ako nung madaling araw na yun, sabi niya, baka maging boyfriend mo yan. Ayan. Yun naman yung sinuklian ko ng pagiging honest at pagiging, alam mo yun, matapat sa kanila na gusto ko yung anak nyo. So, nagpaalam muna ako manligaw. Nagpaalam ako na papakasalan ko yung anak nyo after ilang taon. Naging kami siguro mga 3 taon bago ako nag-isip na papakasalan ko na siya. Yun. So, nagpaalam muna ako sa kanila na gusto ko siyang ligawan. Wala akong Pumayag naman kaalam-alam, sila. natutulog lang ako noon eh. Parang sabi ko, may nagaganap na palang ganun sa bahay. The following day, sabi punta tayo sa sa kuya niya para kasi sabi ko rin gusto ko rin pa makausap yung si Kuya John Beer. Sabi niya, sige, dinala nila ako ron. Tapos nagpaalam din ako sa kanya pati kay sa sister-in-law niya si Nika. Yun. so, 3 years ang pagitan nun. Almost 3 years. Ito yung nagpaalam siya na yung sa Manliligaw. Yeah, ayun yan. 2012 yun. 2012. And then, Kasi sinasamahan niya ako minsan sa Wexford kapag uuwi dahil midnight na ako, 'di ba, nagbabus pa uwi. So minsan sinasamahan niya ako pabalik. Kasi from bus stop yung sa may hospital, nilalakad ko pa 'yon. Pero madalas naman sinusundo na ako ni Daddy doon sa binababaan ko. Pero minsan kasi hindi siya umaabot dahil yung closing yung shift ni Daddy na. So si Lloyd minsan sasamahan ako pa uwi. dumating na si Emrys. Yeah, So, 2015 naman dumating si Emrys. So, from... Same year na nung kinasal Kinasal kami. kami. Okay. Tapos dumating si Emrys. Buntis na siya kay Emrys nung Nung time na Okay. Inabot ako ng 5 months na yata ako kay Kuya nun. Yeah, kay Kuya Emrys. So, 5 months. Tapos, ayun, nahinto kami magsayaw uli. Oh, yeah, I remember. Nahinto kami magsayaw. So basically, nag-decide ako na magstay sa Wexford para sa mas tahimik na pamumuhay. May ingay daw kayo. Hindi, Joke. to be honest, kung sa Dublin kasi, madami kasing yaya. Tsaka mahirap kasi nga. Mawawala ka sa focus. Mawawala sa focus sa alam mo yun, sa pamilya. So, doon kami nanirahan sa parents niya, which is happy naman sila na nandun ako. At happy rin ako na kahit pa paano nandun ako. Yung parents ko rin, happy rin na kahit pa paano nakapag-decide ako na dun tumira. Yeah. Mas Doon tahimik ako kayo. nakakuha ng trabaho. So, for 5 years, Kasi in For time 5 na yun, years. nag-aral ka rin. Alam ko. No, tapos na ako nag-aral nun. siya, tapos na siya tapos na mag-aral. tapos na. Actually, yung first na work niya sa Wexford, first day niya, or first night niya na mag-work, Birthday ko. birthday niya,
Which is 5 days after ng kasal namin. Grabe. Pero hindi, Mag-21 alam mo yun, lang parang kasi ako nun. aayawan mo pa ba So, yun? Work na yun. Magta-turn Eh. magta-22 pa lang ako. So parang, alam mo yun, imbis na sa edad na ganun, sa ngayon, wala pa talagang Wala, enjoy. iisipin magkapamilya eh. Oo, gusto mo mag-enjoy talaga. Ako, dito ako na hindi, kailangan ko mag-focus sa pamilya na bubuuin at eto na nga. So, ginawa mo yon, lumuwas ka pumunta ka sa countryside, nanahimik. Well, hindi naman nanahimik, parang nag-settle down kayo doon. Then, yan, may anak. And then, fast forward ulit tayo doon sa susunod na nangyari. So basically, nagpa-plan kami ni Miles na makakuha kami ng bahay for 5 years. Pero wala kaming makuha ng bahay dahil nagkaroon na ng housing crisis nun sa buong Ireland. Yeah, tsaka nagmahalan na rin talaga. What year? Anong year yun? 2020. 20. Okay. Yeah. Actually, Pero 2015 pa lang yung nagkakaroon ng nagtatry housing kaming, crisis. alam mo yun, nagre-ready kami, nag-iipon kami. Kasi tumira muna kami sa parents ko. Which is Binibigyan nila kami ng head start. Oo. Kumbaga, ayaw nga sana kami nilang, alam mo yun, umalis doon. Pero alam nila na gusto din naman namin makakuha ng sarili namin. Which is support naman talaga sila doon. Ayun nga, mahirap kasi talagang parang yun, nag-ipon. Hindi rin ako kagad bumalik kasi, hindi rin kasi kagad ako nag-work after ko mga naki-Emirates. Nag-postgrad ako. Okay. Kasi nakakuha ko ng scholarship para mag-postgrad. So, tinapos ko muna yun Sa UCD. sa UCD. Okay. Tapos, tinapos ko muna yun. 1 year siya. Tapos, 2016, nakapag-work na ako sa company na, which is, nandun pa rin ako sa same company ngayon. Tapos parang, sige, ipon-ipon lang tayo, ganyan. At the same time na nakakapag-enjoy kami, nagagawa namin gusto namin, nakapag-travel kami kahit papano, nasasama din namin si Emrys, ganyan. Tapos, along the way, parang na-miss talaga namin yung sayaw din. So, nakuha siya ni Kuya doon, na-recruit siya ni Kuya doon para mag-train, mag-Zumba, ganyan. Tapos, ako mag-Zumba para makabalik sa sayaw. Yeah, para lang maging tulay siya para makapagsayaw ulit. Tapos nagturo ng sayaw. 2019 happened, yung COVID naman. Nailaban pa namin yung mga bata na tinuruan namin, na hinandle namin, 2019. Tapos parang may event noon the night before, tapos in-announce nila may COVID na sa Wexford and we have to lock down. Okay. Sabi ko, hala, to is syempre yung mga bata namin kailangan nakakapanghinayang ka. responsibility namin sila, alam mo yun. So, yun, madaling sabi, nahinto kami ulit, walang ginagawa, COVID, ganyan. Tapos parang laging nasa bahay, syempre na-less yung gastos. So, mas dahil hindi ka nakakalabas. Pero nakapag-invest na kami sa mga bata for the future events. Yeah, oo. Halimbawa, Yung para sa parade sana, yun. Nakapag-invest na kami na ito yung gagamitin nating costume para sa Patrick's Parade. Hindi namin nagamit. So parang Sayang. ang laki nung Naisali nawala namin sila sa sa HHI. Oh, yeah, remember. Yan yung una nila. Tapos, yun nga, yung nagka-COVID, parang dahil na-stay sa bahay, work lang. Kami, so nahinto yung the rest sa bahay, nahinto sila mag-work dahil sa COVID kasi sa hospitality sila. Pero kami ni Lloyd, tuloy yung work namin nung COVID. Siya sa hospital, nalipat siya sa hospital noong 2020. Tama ba? 2020? 2020. Yeah, 2020. Tapos ako naman, since dahil sa financial services ako nagtatrabaho, work from home. Doon nila na-invento yung work from home. Alam mo yun yung kasi kapag may bagyo nun dati, walang work. Nasa bahay lang ako. Tapos biglang, nag-roll out ng ng computer, nag-roll out ng laptop, hala, work from home. But anyway, we're still thankful naman. At least, meron pa rin work. Naman. Pero talagang, nainggit din ako doon sa mga hindi nag-work. At some point, pero pa rin, nakita ko pa rin yung difference naman. So, thankful pa rin kami diretso yung work namin nun. Tapos yun nga, ipon-ipon lang pa. Tapos, parang bigla namin naisipin na, try kaya natin mag-view ng bahay. Lakas ng loob namin. Alam kong hindi pa sapat yung natatabi namin, pero lakas ng loob lang. Parang mag-view tayo ng bahay.
Tapos nagpabook kami ng agent, ganyan. Tapos nung may na-view kaming isang bahay, tinanong pa kami, so are you gonna pay cash or Ang tapang na. or are you gonna use yung ano nga sa bank niya? Sabi ko, no, we're going to mortgage it. Tapos sabi na, approve na ba kayo? Sabi ko lang, yeah. Kahit wala pa talaga kaming naasikaso. Kasi nga, talagang parang, ano naman, nakatulong sa amin yun. Yung pag-view namin na nagkaroon kahit ng idea. alam namin yun. Nagkakaroon Kasi ng idea kung paano. yeah, hindi, tsaka na-motivate kami na lalo na, I-push push natin to. Exactly. Kasi ang ganda nun, no? Parang gusto nating makuha yun, ganyan. Tapos yun, Ay, kung nag-try kami. May mga na-view kami, kung hindi para sa amin, hindi para sa amin. Pero at at least least, na-try. tsaka na-motivate talaga kami na parang, sige, try ba natin? Tabi kami ng tabi. sige. Oo. Tapos sabi ko, try natin yung bangko. Apply kami sa bangko, approve. So, parang, uy, baka ito na yun. Naging blessing pa Sige nga, talaga. diretso natin, tuloy natin. Hanggang sa, thank goodness naman, ayun, Thank God. na-approve kami. Thank God talaga. God is Lord. Na, yes, totoo yan, grabe. Yun, meron kaming nakitang bahay, hindi siya brand new, pero something that we've been wanting. Alam mo yung napag-uusapan namin, gusto natin, may ganito, may ganyan. Which is yung bahay talaga, as in, ganun na ganun. Kulang lang ng isang room, ganun. Pero extension. ganun na ganun talaga yung pinag-uusapan namin from years ago. Yun. Na-manifest nyo talaga. Yeah, this was 2021 na. 2021 namin siya na-approve. Ang bilis nung pangyayari. Like, nung na-view namin, nagtatalo pa kami kasi yung isang bahay yung gusto ko. Which is yung bahay na nakuha namin. Siya yung isang bahay na Okay. nasa kabila Yung lang. gusto niya, Like, bungad lang. Tapos gusto niya yon. Sabi ko, hindi kasi ito ganyan. Mas child-friendly, ganyan. Kasi, alam mo yung less yung sasakyan. Siya, hindi ito. Tapos na-convince niya ako na, sige, yun yung kunin natin. Pagkatawag ko, sabi nung agent, ay, may nakakuha na nun. Yes. Tatawa ka. So, kinuha namin yung gusto ko. Yun, 2021 yun. Tapos, masaya. Nag-enjoy din siya. DIYs. Ayun na yun. Naging busy siya. Oo, hanggang ngayon naman, DIY kami sa Okay naman dito. bahay. Nung nakuha namin yung susi, kayo unang nakapunta ron. Yeah, oo. Diba? Yeah, sobrang May floor pa ba nun? Yung like existing floor at the time? Or wala na? Nabakbak na yata ni Lloyd yun. Wala. Wala yung hagdan. Pero meron pa yung floorings, yung old flooring sa living room. Yeah, ayun. Yun. Tapos walang kuryente. Kayo unang nakapunta ron. Oo pala, kayo pinakaunang... No, Ninya. kayo ni Ninya. Yeah, oo. Kayo pinakaunang nakapunta nun. Nakuha namin susi end of August. Ano siya? Summer siya, tapos kumain tayo ron sa Mary sa Barry. Quayside. Ay, No, sa Silver Fox. Kilmore. Silver Oo, Fox. yung seafood restaurant, tapos nag-steak ako, gano'n. Yun Like yun. tayo lang yung Asian doon sa restaurant. Tapos nanghaling tapat. Oo, yun yun. Yeah. Random Asian nga. na to. Yeah, so that was Dinner na tanghaling tapat. 2021, tapos nag-first Christmas din kami noon. Ayun. So, doon na sa bago ba? Yeah, oo. Ang haba din ang nun, Sunod-sunod yung blessings. Oo. Nakakatuwa. As in talagang, tingin ko Lord, din, isa salamat din po. sa nag-push din sa atin na makakuha ng bahay. Kasi gusto sana namin masundan si Emrys at the time. isa pa So, yun. 2015 si Emrys. Tapos sabi namin nun, before pa nun, bago pa kami, like, wala pa sa isip namin talaga na talagang kukuha na talaga tayo ng bahay. Ganun. Gusto namin sana yung mga 3 years apart. Yung mga ganun. Yung close lang ba yung age. Pero since dati kasi mahirap makakuha ng bahay kapag meron ka ng dependent. Okay. Tapos, the more dependents you have, mahirap. mas mahirap. Nababawasan yung offer sa'yo ng bangko. So, talagang sabi namin, sige, antayin natin. Hanggang sa na-push din kami kumuha ng bahay. That's one of the reasons as well. That is Kasi now, gusto namin nga na masundan na dahil ilang taon na si Emerson 2021. 6. Yeah, 6 na. So, parang, enough is enough. Ganon. So, pero parang bago pa nga namin makuha yung bahay, parang sige na, try na lang natin, bahala na. kung Kasi dumating, parang, ang hirap hahabulin mo, makakuha kang bahay, or mag-aanak ka na uli, or, alam mo yun. So, parang nauna naman yung Sino kuha ng mauna? bahay. Yeah. Yeah. So, talk about, masasayang bagay, mga nangyari. Doon naman tayo sa sad part. Eto na nga. Dito na So, pumapasok yun. oo. After namin makuha yung bahay. Yes. Yeah, eto na Ayos yun. na, nakapagpasko na, nakapagbagong taon na. Oo. So, yung 2021 na yon, since may bahay na, sabi namin na,
tingin ko ready na talaga tayo. Pwede nating sundan si Emrys. Doon nag-start Doon yun. ako nag-decide, Pero parang natagalan naman kami na parang, ba't ganun? Lagi namin iniisip na, ba't ganun? It's not happening. Ganun. Parang, o sige, ano lang natin? Shake it off na lang, ganun. Hindi Parang na namin kung inisip, mangyari na Hindi lang, natin mangyari. namin. Kasi ang tagal namin. Tapos December, syempre yung family namin, nag-Christmas doon, ganyan. Tapos nag-inuman pa. Yung ano, okay, yung ano lang, occasionally na inuman lang. So nakisali din ako kahit kon. Okay. Tapos January came, 2022 na. Ano, bigla ang... nag-check pa pala ako noon. Sorry, nag-check ako ng pregnancy test na bago ako uminom ng December or ng New Year noon. So parang may idea ka na o wala pa? Hindi. I just want to make sure kasi I know we're trying. Oh, okay. So I just want to make sure na safe akong uminom. okay. Well, Although hindi naman siya talaga talaga kasi ako umiinom. Yun nga. Yeah, huminto ako uminom like 4 years straight hindi ako umiinom. Ganun. Tapos, sabi ko, ay, negative naman. Okay, sige. Pwede ako makijoin sa kanila. Di, naman ako konti, ganyan. Pagpasok nung January, parang January 6 yun, no? Yata. Nagda-drive kami pa uwi. Tapos bigla ako, nag-cellphone ako. Sanay naman ako mag-cellphone ng passenger ako. Alam mo yun, sa sasakyan. Cellphone, tapos bigla akong nahilo ko. Dumol na ako. Tapos nagkatinginan kami. So, Napares kami nag-iisip, pero ayaw namin banggitin. Kasi ayaw namin Kasi di ba ma-jinx. sure eh? No, ayaw namin ma-jinx. Oh, yeah. Tapos hanggang sa nakarating kami ng harap ng bahay, naamoy ko yung insenso na nasa loob ng living room namin. Ganun Nasa pala. labas kami ng bahay. Ganun kalakas yung sense ko. Talagang nagbago. January Ibang klase yung 7, hormones. January 7, meron akong booster vaccine Okay. for COVID. So, sabi ko sa kanya, bukas, kasi may trabaho pa ako nun. Sabi ko, bukas, bilan mo ako ng test. Sabi ko, kailangan ko mag-test. Kasi ayaw namin banggitin out loud, just in case. Ayaw namin umasa, although excited kami malaman. Di binilan niya ako the next day bago ako magpunta sa GP ko. Pero tumawag na ako ng morning. Sabi ko, I think I might be pregnant. Is it still safe na mag-COVID vaccine ako, mag-booster? Sabi nila, oh yeah, it is safe as long as you're comfortable with it, ganyan. Tapos yun na nga, nag-test ako ng araw na yun, nag-positive. So, sobrang saya namin. Pero tapos tumuloy pa rin ako doon sa vaccine ko. Then, yun, boom. After a few days, nag-start na ako may bleedings ako. So, dun talaga nagsimula yun. I found out I was pregnant. Actually, I went to the doctor for my vaccine nung 7th of January. Tapos, 2022. Tapos, pinabalik ako ng 10th of January para makita ako mismo ng doktor to confirm kung positive. Tapos, at the time, dahil siguro too early pa to find out, yung sa stick nila, sabi nila hindi daw ganun ka-sensitive yung sa GP clinic. Sabi nila, maybe it's just too early. Nagne-negative pa daw sila. Pero ilang beses talaga ako nag-test sa bahay namin. Positive talaga. So, madaling sabi, sige, balik ka ulit after a few days and we'll test it again. Tapos, nung tinest naman after ng few days, nag-positive na sa kanila. Pero, yun nga, nagkaroon naman na ako ng bleeding. Tapos, February, nag-bleeding ulit na talagang malala. Doon na ako natakot talaga. As in, wala na talaga, as in free flow na yung dugo. Tapos yung time na yun, ayun yung may scan ako dapat. Pero nagdugo na ako, nasa toilet ako nun sa hospital, nagdugo na. Tapos yun na, nung chinek ako, sinabi nila na I'm really sorry but we have to treat it as a miscarriage. So yun na yun, 2022 yun, February. Tapos syempre parang gumuho kami nun dahil sakit eh. sobrang saya, nagkabahay kami, tapos nalaman namin, finally, eto na. Tapos, ayun. Talaga DNC and stuff. Na-DNC ako ng mid-Feb. Tapos, akala namin, sige, this is going to be a fresh start. So, 2 weeks kasi, syempre, malungkot pa rin. Siya, dire-diretso ako pa rin nag-work no? So, ako, parang after 2 weeks lang, bumalik na ako ng work. Tapos, bumalik ako ng work kasi parang gusto kong ma-distract. Okay. Siyempre, parang nagluluksa pa rin kami, gano'n. Balik ng work. And, alam ng work mo na nangyari yun? yeah, nangyari. Pero actually, napaaga yung sabi ko sa work, dun sa manager ko lang. Kasi nga, balak na nila sana kami ibalik sa office. Okay. Unless you are high risk, pwede kang ipa-stay na work from home. So, nagsabi na agad ako kasi alam ko magiging high risk ako since pregnant. Tapos yun, sabi nga sa akin, no, I'm really sorry if you had to
to let me know agad na buntis ka na. Alam mo yung very early stage. Usually, di ba, mga ano pa late kapag pa. may confirm scan ka na After a few talaga. months, Yeah, after 16 weeks, mga 22 weeks, ganyan. So, yun nga, nabalik ako ng work 2 weeks, tapos akala ko okay na dahil na DNC na ako. Ganyan, nag-send sila sa histology? Ano? Tama ba? Basta yun. Yeah, nag-send sila sa lab ng sample ng tissue. Tapos na-confirm na molar pregnancy siya. So, very rare siya na disease na hindi nagtuloy yung fertilized egg. Okay. So, yun siya. Sa madaling sabi, Hindi nabuo si bugok baby. yung itlog, parang ganun. Okay. Yeah, ayun yung nangyari nun. Then, okay na nalaman namin na confirm na yun nga. Tapos, chinecheck yung blood test. Laging chinecheck yung bloods ko, yung sa HCG level. Kasi yung bago pala ako makunan, yung HCG level ko tumataas as if I was 5 months Fluctuating pregnant. siya. Akyat baba. Yeah, as akyat if I baba. was 5 months pregnant. So, ang na-expect nila after ng DNC, after matanggal yung tissue sa loob. Usually, bumababa siya ng After to zero. Yeah, oo. Pero yung nangyari sa'yo, Yeah. fluctuating. Yeah, dapat after Sino mo kung zero yung normal na hindi ka buntis, umakit sa kanya ng 100,000. Yeah. Yeah, yun sa akin. So, it's like As if 5 months like, pregnant talaga. Buntis na buntis ka. Alam mo yun? Grabe. So, 2 weeks after noon, sinabi nga nila, kinonfirm nila, ay, ganun yung naging sitwasyon ko, molar pregnancy siya. Highest score. Akala namin okay na. Kasi nga, sabi nila, it should go back to normal. Pero after 2 weeks noon, mga end of March, mga ganyan na, nagkaroon na naman ako ng symptoms as if I was pregnant. Again. Like, sumusuka ako, yung morning Subnormal na sickness. talaga. Oo, morning sickness. Kailan yung time na nag-pass out ka sa harap ko? Drop talaga. Oh my God, that was 30th of March. Kasi pupunta, talagang bagsak. natakot ako Buti noon. nandun siya. Yes, kasi Sabi niya dapat sa akin, night siya noon. nahihilo ko. Yeah, magre-ready ako Feeling ko parang mahimatay ako. Nag-aabot ako ng tapos biglang, tapos siya, parang dead weight, no? Dead weight talaga. Tapos nararamdaman ko yung pawis sa ulo ko. Sabi ko, gusto ko mag-toilet. Gumagano ako. Tapos binitbit niya ako papunta ng toilet. Tapos para akong gulay. Ganun yung pakiramdam ko. Dalawa lang kami ron. Kasi alam ko si Emrys pumasok nun eh. Nasa school. No, isasama natin si kuya noon. Kasi may appointment ka sa visa. So, yun nga. So, March 30 yun nangyari nung nag-pass out ako. Tapos, April 1, tumawag na sa akin yung specialist sa Quirk Hospital naman. Sinabi sa akin, nung pagkasagot ko, sabi, do you have anyone with you there? Na parang parang hindi ito maganda. Hindi magandang Parang kasi tinatanong kung may kasama ako sa bahay. Sabi ko, nandito yung husband ko, kako ganyan. Tapos ni-loudspeak ko na. Tapos ang unang bungad talaga sa akin. Alam mo, parang so vivid. Hindi ko na talaga masyadong maalala yung kung ano yung mga before niya sinabi. Basta parang narinig ko na lang, naaalala ko na unfortunately, you have to start chemotherapy. Yun. So, April 1 yun. Kailangan ko kagad mag-start. April 11 ako nag-start. So, alam na kagad nila. Yeah, kasi ang nangyari, yung molar pregnancy, pag natanggal na siya sa'yo, pwedeng bumalik ka sa normal. Pero, merong cases na cancerous siya, na growth of abnormal tissue na pwedeng kumalat din sa ibang parts ng katawan. So, yung sa akin, naging persistent siya. So, actually, ang tawag dun, very rare case siya ng cancer. It's called gestational trophoblastic neoplasia. Yun siya. Okay. So, very rare case siya. Kaya yung iba, parang mabilis na lang yung usapan. Yeah, molar pregnancy. Oo, kasi ang hirap i-explain alam mo yun. Parang ang haba talaga. So, yun nga, nung sabi nila, nung una, they don't see it as a cancer kasi nga parang you just have to treat it. Parang ganon. Benign siya. Okay. Tapos, so, naka 6 cycle ako parang nun. prevention lang muna yung unang chemo niya. Yeah, so parang... Pero ilang months yun?
sabi nila 6 cycles, tapos umabot ako ng 9 cycles. So, every week ako nagkikimo noon. Wow. Kasi, nag 6 cycles, pag daw hindi napuksa tong si cancer, Babalik. Cancer cells. oo. Cancerous cells. Okay. So, Hindi pa siya nag-end up cancer. ako, nung naka 6 cycles na ako, nag-spike ulit yung HCG level ko, yung sa bloods. So, basically, hindi siya gumagana. Nawala yung visa. Nung una, Hindi gumagana okay. yung chemo. Yeah, oo, Hindi siya yung, gumagana. yung unang treatment. Naging persistent, Persistent siya, yung disease. Okay. So, naging cancerous siya after 9 weeks nung treatment. Kasi dapat 6 lang yung cycle na naging agreement. Pero ginawa nilang 9 para itry pang, sige, bugbugin Sige, pa try pa natin natin, to. parang Kaya lang talagang hindi na siya. After ng 6, hindi na talaga siya gumagana. Yung HCG level ko, tumataas siya na tumataas. So, yung unang binigay sa kanya, hindi siya nakakakalbo. Ay, hindi Pero, pa. Hindi suka pa. siya ng suka. Yeah, as if, oo. basta Nakapanghina. nanghina siya. Nanghina siya, pero lumulobo siya at the same time. Kasi naka-steroids Tapos, din ako. ano siya, parang nag-iiba yung kulay ng balat niya. Brownish na yellow. Parang hirap Tapos na ano yun. siya, puffy. Puff. Puff yung ano. Kung Nanabata maaalala mo, Yeah. nung nasa nasa Croatia tayo. Ang laki ng mukha ko doon para akong chipmunks. Gano'n. Ganun yung mukha ko. So yung First line ng yung treatment. therapy na yun, may nangyayari din sa katawan mo na Oo. hindi maganda. Oo. Tapos alam mo yung dami kong na experience na syempre nakikita nila mahaba pa yung buhok ko, ganyan. So, okay naman yung treatment, going well for me, pero yun nga after ng 9 weeks, hindi nga gumana. Tapos meron kang masasalubong na tao, uy, ang taba! Mga Pinoy. Yeah, alam mo na, parang kung in my normal days, alam mo yung parang okay lang sa akin yun, pero yung tipong may pinagdadaanan ka, di ba? Parang samot-sari na yung pinagdadaanan mo, tapos biglang may sasalubong Ganun ba sa'yo, yun? parang, bless you po. Tapos, after ng, yun nga, first line ng treatment, nag-last siya ng 9 weeks. So, every week ako nagkikimo nun. And they decided na i-move up ako to the second treatment, which is yung stronger one. Actually, April pa lang, nag-iiyak na ako kasi akala ko makakalbo na ako in the beginning. Nag-umiiyak ko, sabi ko, ano mangyayari? Ano ko itsura ko pag walang kilay? Di ba naalala mo, April, umiyak ako bago ako mag-start ng chemo nun. 30th ko din yun nung year na yun. Mo siguro okay nun. April. Tapos imagine mo, mag-30th ako. Kakain ko. Anyway, July yata yun. July, sinabi na nila na they have to escalate it to a stronger one. So, nag-start ako ng stronger chemo ng August na. August. So, yun na yung, nung nalaman ko na sinabi na nila na ito, malalagas na talaga yung buhok mo. Ganyan. Ito yung mangyayari sa'yo. Gano'ng kalakas yun? Malakas. Kasi naalala ko, oh my gosh. Kasi ako, pag sick ako, minsan yung kunyari, katulad nyo sa chemo, hindi ako nanggigising. So, tulog siya. Wala siyang kaalam-alam. Nung first na treatment ko dun sa second line ng treatment, yung stronger one, nung first night, grabe, akala ko that's the end of me. Akala ko mamatay na talaga ako. Sanapin mo. Nung pumunta ako, parang 4 a.m., pumunta ako ng toilet, tapos suka na wala akong masok, tapos parang gumaganon na yung room. Kasi akala ko magpa-pass out na ako nang hindi ako nang gising. So, paano mo malalaman? Patay na ako dito. Alam mo yun. Talagang ayun yung natakot ako nasa nun. loob ng katawan niya. Yeah, Lahat na natakot kinain ako nun talaga. Kasi akala ko yun na yun. Tapos dun na yung time na, biko, ito, ano to yung dito, may ganito tayo. Pinapaalam ko na sa kanya. Parang will na. Oo. Tapos sabi niya, gano'n lang siya. Ayaw niyang, Ay, maniwala ka. hindi, ayaw niyang, isipin ko na gano'n. Like, Naalala mo yun? Na parang nagbibilin ako sa'yo na, to dapat alam mo to, ganito, ganyan. Yun. Guess what? Hindi ko pa rin alam. Kakainis. So, yun yung pinaka-challenging talaga sa amin noon. Tapos, napuksa naman siya finally ng October 2022 din, same year. So, total of 7 months na chemotherapy yung inabot ko. Oo, Actually, nakalbo ako, lahat-lahat hindi na. pa siya kalbo nun nung kinasal si Ikoy. Oo, So, hindi September, pa. ano ba yun? 10? September 8. Yeah. September 8 sila kinasal. Itong September 8 na to, laging may something sa atin no? So anyways, sabi ko sa kanya, hindi, wag muna. Ginawa niya,
dinonate niya yung buhok niya. Nung araw na sinabi sa akin makakalbo ako, nag-sign up ako sa charity Okay. para ma-donate yung buhok ko. Mm-mm. Yung buhok na yun, talagang very precious sa akin kasi inalagaan ko siya for 5 years, walang treatment, walang ano, kasi sabi ko, gusto ko kapag pinahaba ko, papakulay ko siya ng ash gray, tapos tsaka ko siya gugupitan para mawala yung mga damage na hair. Okay. Tapos 5 Eh years ako, yung hindi ako inantay ko. pumapayag. Sabi ko, huwag kang magpakulay. Dami-dami nagagandahan sa buhok mo. Kasi yung buhok niya, sobrang Black and silky. shiny, ganon. Never mo siya makikitang naka-ponytail kasi sobrang silky nga ng buhok niya. Na kapag nag-ponytail siya, Dumudulas. dumudulas lang. Okay. At maraming natutuwa sa buhok niya. Sabi ko, Pang-commercial daw. so anyway. Ito yung dati, hindi na ngayon. So, Ganun yung nung nangyari. nasa Croatia tayo, yun nga, Hindi pa ako kalbo noon. hindi ka pa kalbo. Pero Yeah. na-start na Pinaiklihan malagas ko yung na. buhok ko. sa start na. Yeah. Pinaiklihan ko at the same time, nung nag-start na siya ng second na na gamot, yun na yung unti-unti na kada sa Ito yung depressing. Lalo na kapag naliligo. Kung ano yung madampot kong buhok, pag inangat mo, Patch clamp agad. talaga siya. Patch agad yun. Tapos talagang, Ganun, pag angat mo talaga, nung ginupitan niya nga lang ako, nakikita niya, ang dami mga syempre, since may na yung buhok, ang dami mga mahaba dito, kasi yun na yung mga nalalaglag na buhok. So, pag automatic, naliligo ako, parang, buti na lang din malabo yung mata ko, hindi ko siya masyado nakikita pag nalalaglag. Kaya lang, kapag nahawakan ko yung buhok ko, nararamdaman mo. ano na siya, pag nahawakan mo siya, sumasama na talaga siya sa kamay mo. So, ganun naka-fragile na. Ganun na talaga kalala nung time na yan. Until Nakailang therapy ka na nun? pa lang nun, first 2 weeks lang siguro Nung yun. pinakamalakas. Oo. Every Other week na yun. every other week, once a week lang. Kasi yung nauna kong treatment, every week siya. Every other week din, pero every other day naman. Tapos, pahinga ng 1 week, tapos ulit-ulit. Pero yung mas malakas na treatment naman, once a week every 2 weeks. Kasi nga malakas talaga siya. Kapag Once a week lang ba yun? Yeah, once a week every 2 weeks. Kasi malakas nga. Ayun yung na-COVID din ako, di ba? Akala ko, sabi ko, hindi ako mamamatay yata hindi ako mamamatay sa sakit ko, mamamatay yata ako sa COVID. No, July yun eh. Ito pa yung nagte-treatment pa ako nung first Oo. pala. Kasi Bago ako yun, kaya chemo. Kaya ka na COVID kasi nag-stag kami, nagkaroon ako. Ay, Tapos, Hawa-hawa to. so anyways, yun na yun. Tapos nun, nagkaroon ka ng, binigyan ka ng mas malakas na gamot. At the same time, na ano ka pa, na, anong tawag dito? Yung namumutla ka. Yeah, siya, yung white blood cells ko bumaba. So, may time na hindi ako Neutropenic ka. hindi ako pwedeng bigyan ng treatment kasi hindi ko kakayanin. Pwede ko siyang ikamatay talaga pag binigay nila sa akin. Dahil wala akong panlaban against it. So, inano nila ako noon. This is after Croatia. Ito akala ko na stress na ako sa mga nangyari sa buhay nung buong taon na yun, 2022. Hindi pa. Kasi, nung tumawag siya sa akin sa ospital na i-admit daw siya. Biglaan. Dahil I-emergency ako. neutropenic nga siya at mababa ang white blood cells niya. Sabi ko, sige, uuwi ako. Kakuha kita ng damit. Isang oras papunta ng bahay. Pabalik sa Waterford. Hindi na nila hahayaan si Miles na makalabas pa ng ospital kasi I-reverse medyo isolated nila ako. Reverse isolation yung ginawa niya. Yeah. So, baliktad. Instead na ikaw paano ba yon? Parang ikaw hindi ka pwedeng puntahan ng kahit sino sa Reverse room. barrier. So, talagang parang akong mababaliw no kasi puting Mag-isa ka walls na lang. lang. Tapos ako lang talaga sa room. Yun. Doon ako parang, ay, eto na pala yun. Yeah. At Kumbaga saka, akala ko, stress na ako sa itong mga nagdaang buwan. Hindi, ito yung araw na kailangan kong dalhin si Emrys dito. Kailangan kong kunin yung nasa iyo na lahat ng toko eh. oo. Yun. Ikaw na naging nanay-tatay. Ang From that hirap time. nun kasi nung time na nagkikimo ko, all throughout nung chemo din talaga. Since yung gamot ko,
madali siyang expired. So, dapat kapag natimpla siya, Take Bigay dapat agad. couple of hours lang, mabigay na agad sa'yo. Ganon siya. Hindi siya So, pwedeng magstay meron ng kasi sa aming, matagal na matagal. may hospital naman kasi sa Wexford. Nirequest ko yun at the time na baka pwede, doon ako mag-treatment sa Wexford. Kasi at least, malapit din. close ako sa bahay, sa kala mami, ganyan. Hindi daw pwede i-travel kasi hindi sila nagme-mix ng gamot dun sa Wexford, yung specific na gamot na yun, kasi very rare nga, hindi naman So, sabi nila, hindi daw pwede i-travel kasi by the time na i-travel, na-expire na. Okay. So, ako yung nagta-travel papunta ng Waterford. Yan. So, minsan dinadrive niya ako, magdadrive siya. Nataon na Pag na-off ako. minsan, pag may pasok siya, nagdadrive ako mag-isa, ganyan. Pero nag-aantay muna ako na okay ako, na wala akong ibang side effect na kaya akong mag-drive. Kaya mo. Pero yun nga, nung biglaan na kailangan akong emergency noon, yun, parang, parang, akala ko ba gumagana na yung, yung treatment, tapos biglang may nangyari na naman, ganyan. So, stressful siya, pero, we're still thankful kasi namin yun, na-surpass namin yung very challenging time na yun. Yun yung pinaka sigurong mababa yung... Oo. Tapos, syempre, bukod pa nun, nung time na yun, yung may sakit na ako, tapos financially iniisip din namin. Lalo ako. Kasi parang, ako yung nagigilty na, shit, hindi ako makapagtrabaho. Sorry, pwede ba yun? No filter dito, no filter. Hindi ako makapag-work. Tapos yun pa, dahil kakakuha lang namin ng bahay. Tapos nagkasakit ako. So, mahinto ako mag-work. Paano na lang yung income namin? So, ayun talagang, kaya gusto ko rin bumalik agad ng work na yun. Kaya lang, nag-worsen naman yung yung case ko nga. So parang paano natin kaya ba mababayaran ba? God provide. Yeah, So, always. Tsaka lagi namin papaano, alam mo yun, yung may mga bagay kasi na ginagawa ko na hindi ko alam na nakakatulong siya financially. Okay. Tulad ng paggugupit, tulad ng paggawa ng cake. Yeah. Tapos at the same time, may mga surprise talaga siya na, hindi man natin to next week pero meron tayo. Thank you po. Lagi nga namin sinasabi, love Thank tayo you, Lord. talaga ni Lord. Sabi parang, ito na tayo, babagsak na, tapos parang biglang, umangat ulit kami. So, hindi talaga... Surviving yun. Hindi kayo bibigyan ng challenge na parang ni hindi Lord namin na siya hindi niya kaya. kayang Ayun nga. lutasin. At saka nung na-diagnose ako, never kaming nag-question na Bakit? bakit. No, alam mo yun, parang ang pinagdadasal lang namin na sana ma-cure siya. Ganun. Siguro, kung paano namin hinarap yung sitwasyon na yun, sa pagiging positive na lang at pagiging grateful na hindi siya kasing lala ng katulad sa ibang tao na talagang nagdaan sa yung mga mga ganung aggressive, bagay. mas aggressive kesa sa naging case Alam ko mo din. yun, na thank you Lord kahit papaano, kinakaya namin. Tsaka Thank you, meron Lord, kaming mga tamang lagi ka support. nagpo-provide. Lord, thank you kasi po, binigyan nyo kami ng lakas ng loob. Alam mo yun. Kasi kung hindi kami positive na tao, lalo siya ha, baka, hindi namin kinakaya emotionally yun. Nakakabaliw. Mentally, talagang mahirap. nakaka-drain siya. Andyan naman yung namin, yung magulang niya, andyan yung anak namin na, Pero iba pa andyan rin kayong yung mga kaibigan namin na talagang sumusuporta kahit na malalayo. Alam mo yun? Ramdam namin yun. Ayun. Talagang being grateful. Talagang wag mo nga alisin yun sa sarili mo. Kasi once na alisin mo yun, puro negative na eh. Magiging negative na lahat. So kung hindi ka grateful, niisip mo na, ano bang klaseng buhay to? No. Instead of that, Hindi, kaya yan. pinag-iisipan namin. Iniisip namin na, ay, kaya yan. Nyo. Ngayon lang yan. Malulutasan nyo talaga. At yun, doon kami nagsusuportahan ni Miles. Tingin ko yung being positive at saka yung being grateful, dapat talaga tandem yan eh. Alam mo yun? Kasi kapag
positive ka lang, tapos pag may dumating sa'yo, tapos you're not being grateful. Yung parang baliwala lang sa'yo, dumaan siya. Akin to, alam mo yun. Parang, hindi mo siya ma-appreciate lalo na kapag babalikan mo siya. So, kami talagang parang pag binabalikan namin yun, roller coaster talaga yung nangyari sa amin. Pero, nangingibabaw na grateful kami dahil bukod sa na-overcome namin yun, alam mo yun, na-survive kami financially, mentally, lahat. Napagdaanan niyo talaga. Oo. From the start. Parang hindi kami makapaniwala. Parang Nakatayo pa rin kami. Parang kami 50 years old, 60 years old na pumunta ng disyerto. Tapos biglang lumabas. Ganun. Ang dami yung pinagdaanan talaga. Like, Pero wag ka ha. Hindi ko siya inisip na may problema kami. Kwares kami, hindi namin siya. Hindi, actually, kahit anong bagay Parang kapag kunyari may something, hindi namin siya tinatawag na problema. Pagsubok. Lagi namin, ang response namin palagi, parang, anong gagawin natin? paano nyo lulutasin? Oo, yung resolution agad, Which is yun naman yung pinaka-purpose ng, alam mo yun, ng buhay natin is maging problem solver ka. Kasi parang pag iniisip mo na yung problema yan, parang busy kang mag-isip na problema yan. Exactly. Sana busy ka na lang mag-isip kung paano mo i-resolve yan. Yan, ganun. So, yung Parang mentality naging- solution iba talaga. Ganun yung naging namin. Kahit noon pa, laging, alam mo yun, parang buti parehas din naman kami na gano'n, nagkakasundo din So, naman. positive kayo pareho. Oo. Mentality nyo, like, At saka siguro, yun, tinuro niya sa akin yun. At nakikita ko yun sa magulang ko na kung pag nagkakaroon sila ng problema. At the same time, yung environment ko, yung mga kaibigan ko tulad nyo, kapag paano nagkakaroon ng problema, lang, positive lang. Imbis na problemahin, nire-resolve ba? Nag-iisip ka kung paano ma-resolve. Ganun. So, wala akong nakikitaan na or pinagstayan ng kaibigan na toxic ba kung tawagin na takasan na lang yung problema instead na harapin. Laging kapag nakikita ko kayo, meron kayong hinaharap na pagsubok, alam ko na gagawin ko next. Nakikita ko yun sa ibang tao, hindi yun sa amin lang. At thankful ako sa nakikita ko. Ang ganda din yung napapasukan nating circle. Ayun, Yeah. isa pa yun. Yun yung maganda. Kasi yung circle natin is, kahit maliit lang, pero lahat positive. Like, Oo. lahat tulungan din. Kahit malalayo, layo nyo. Ilang oras kayo dito? 2? 3? Hindi yun. Tsaka yung age gap ba natin Yeah. Age gap natin. Yung mga, Magkakaalaman ba tayo dito? Bulgaran na. iba yung iba yung mentality kapag nung mga kasing idara namin noon, nung bata kami, makikita mo puro more on emotions. Kung etong mga advanced na na pagdating sa age, nakikita mo na ito na yung pananaw nila. At yun yung ginagaya namin. Kasi yun yung positive way ng Na-attract din kayo sa positive. So, yun nga, dumating na kayo sa highs and lows. Ano ang masasabi nyo or ma-advise nyo sa mga tao? Huwag niyong tatambayan yung problema. Gratuity, yun. Reciprocate. Kung ano yung kung ano yung naibibigay sa inyo, kung hindi nyo man maibigay yun pabalik sa taong yun, pwede nyo ipasa yun sa ibang tao. Kung hindi man tao, bagay, pangyayari, whatever. Pero wag kayo makakalimot sa taas. Totoo yan. Yung number 1. Magdasal. Yeah. Magdasal. Kahit wag nyo nang i-bulgar na nagdasal kayo sa ibang tao. Yeah, Kahit oo. sa sarili nyo Oo. Actually, we're not very religious people, family. Pero sa bahay, palagi mo nagdadasal. Kahit nasa labas kami, ito parang napag-usapan lang natin nung isang araw. Like, kunyari, pag-aalis kami, bago kami mag-drive, lahat kami including Emirates,
nag-sign of the cross, nagdadasal na. Nagdadasal kami, nagpapasalamat Pagdating kami. namin sa bahay, especially kapag uwi kami ng midnight, kasi layas talaga kaming pamilya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kasi minsan nagda-drive siya, yung, alam mo, yung papikit na talaga siya, gano'n. Pagdating namin sa bahay, lahat kami, thank you Lord. Lagi kaming Minsan nagpapasalamat. kapag nakakarating kami ng bahay na antok ako sa pagdadrive, tinatanong ko sarili ko, ako ba to? Buhay pa ba ako? Ako lang sa sarili ko. Akala ko ako lang yung ganyan. Kasi minsan yung Kaya ako, bawat moment, nagpapasalamat pa rin ako sa taas. Thank you Lord. Thank you po. Kasi binigyan niyo ako ng lakas ng loob na gawin to, makapag-drive pa uwi. May gabay pa rin. Ibang klase yun. At ikaw mismo, kasama kita sa magpapatunay niyan na nakasama kita sa isang event ng buhay natin na walang-wala tayo pero nagkaroon tayo. Dahil sa pagdadasal natin, pagpapasalamat natin. Like, iba pa rin yung... Ramdam ko pa rin eh. Oo. Ramdam Nakakakilabot, mo nakakatuwa. dapat talaga maniniwala ka. Hindi ko ma-explain, pero sa loob ko, alam ko Alam mo, totoo. Tsaka ramdam mo kapag na gawa niya yun. Iba Alam mo yung yun? Oo. So kung halimbawa na panghihinaan ako ng loob na alam mo yun, Lord, totoo ba kayo? Lagi ko lang tinitingnan yung kung ano yung mga nangyari nitong previous years. Kung ano yung nangyari sa atin noon, nangyari sa amin ni Miles, nangyari sa pamilya namin. Nagpapasalamat pa rin ako. Nag-look back ka lang. I look back, I give thanks. Good or bad, give thanks pa rin. Oo. Kasi ini journey mo eh. It's part of it. Yeah. Kung nabigyan ka na medyo mabigat, pasalamat ka pa rin. Kasi Parang ikaw, actually yung most challenging time nung natin dalawa, it actually made us stronger. Yeah. As a Sa family, as individual. Exactly. Sa relasyon din natin. Kasi di kayo bibigyan ng ganong kabigat Alam mo na yun, problema. yung parang, Kung di ba, yung, di kayo meron, di ba, kasing mga tutulungan. cases na nagkasakit siya, parang nawala na yung partner niya, ganun. Yung parang, hindi ko naramdamang mag-isa ako nung time na nagkasakit ako noon. Na parang, huy, ang bata ko pa, parang mamatay parang ganun. Pero, may support system ka na. Si Lloyd, yeah, oo. si Emrace. Oo, Diba? Like, sobra. Kaya kahit talagang paano. parang binigay ni Lord yung mga tamang tao sa paligid ko nung time na kahit na nabigyan ako ng ganun. Yeah. Yan. Kahit Hindi ko siya maganda, kailangan question na bakit ako, alam mo yun. like, labanan. And actually, ang napatanong lang ako, ano bang nagawa kong mali? Meron ba akong may nagawaan ba akong mali? Ayun lang yung naano ko. Na parang, kung meron kasi ako nagawaan mali, parang tatanggapin ko kung ano yung, parang parusa, gano'n. Alam mo yun? Pero, yun lang yung nagawa. Pero hindi ko siya tinanong na, bakit ako? Alam mo yun? Parang gano'n. Pero It's yeah. just, siguro, way na lang na bibigyan kayo ng ganong problema na alam niyang malulutasan niyo dalawa. Oo, ganun na nga lang talaga namin siya tinitingnan. Na, yun nga, pinagtibay din talaga kami. Yeah. Alam mo yun? So, Stronger. kahit si Emrys, same for Emrys talaga. Talagang parang naging, din siya, naging mature siya in a way. Yeah. Na, pa rin siya, bata pa rin siya, alam mo yun, nandun pa rin yung pagiging bata niya. Ganun. Pero, siya, very well aware siya kung ano yung sitwasyon namin nun. Which is good. Talagang parang alam niya kapag kunyari mag-pass out ako, alam niya kung anong gagawin niya. Para siyang na-train, gano'n. Parang at the time, parang inisip ko, parang kawawa naman kasi parang sobrang bata pa para parang magkaroon ng responsibility na gano'n. Pero siya, very smooth. Siya talaga parang natural lang sa kanya na kung ano yung ginagawa niya. Minsan nadala niya akong pagkain, alam mo yun. Nag-aalaga siya. Parang natuto siya. Na napaganda, parang I won't say napaganda, pero nagkaroon ng magandang outcome kay Emrys. So despite nang nangyari sa lahat ng 'yon,
nagkaroon kayo ng bagong blessing. Yes. Which is si Sky. Candy Yes. Sky. Yeah, that Yeah. was this year, beginning Yeah. of this year, So, March. yeah. So, talagang, nung nalaman namin yan, sobrang saya namin. Oh, for sure. Nalaman ko kasi, madaling araw nanonood kami ng movie, tas may pakiramdam na ako, pero ayoko magsalita kasi nga parang Ayaw dalan-dala mag-jinx na ako. Ayoko mag-jinx. So, sabi niya, nagre-ready na for bed, ganyan, kasi madaling araw na eh. Tapos, toilet ako, hindi ako nagsabi sa kanya, nag-check out, nandun ako. Tapos, nagdadasal ako, sabi ko, ay, kung ibibigay niyo na po ba to? Sabi ko, ano ba to? Nung nakita ko na yung result, umiiyak ako. May video ako noon, pero, ayan, nasa phone ko lang siya. Umiiyak ako, tapos hindi ko alam. Alam mo yung tahimik na tahimik iyak ko, kasi ayoko pang ipaalam sa kanya. Parang gusto ko siyang i-surprise, ganun. Tapos, nasa kama lang siya, ganyan. Tapos, paglabas ko nung toilet, umiiyak ako. Sabi niya, bakit? Tapos parang ayaw pa niya maniwala. Sabi ko, inabot ko na sa kanya, yun. Tapos sabi niya, positive sa COVID. Nakakainis. Alam mo, nandun ako sa moment ko na yun. Panira Pero, din. yun nga, nung time na yun, meron siyang takot eh. Ako wala. No, na-excite ako. Tapos, nung nagpa-check na ako sa doktor, dun na ako nakaramdam ng natatakot ako. Kasi parang, hindi ko alam kung ano ba to, magtutuloy na ba to, parang, Siyempre, ayaw mo rin isipin na baka mangyari ulit. no, ang daming possibilities eh. Tapos, kaya nag-decide ako na sabi ko, wala muna tayong pagsasabihan na. Kay Emers lang namin talaga sinabi. Tsaka sa parents ko kasi dahil nga takot ako na just in case may mangyari sa akin, at least hindi sila magtatanong bakit? At least may idea sila. Kasi kung dalhin ako sa ospital, si Emers, syempre may iwan sa kanila. Nagsabi na kami sa lahat, actually sa side ng family niya, 3 months na ako. So, Kasi boom, sobrang boom na takot ko, alam mo yun. Siya, takot siya. Ako, hindi ako natatakot. Kasi alam ko na kung, yun nga, yung paniniwala ko lang na kapag para sa'yo. Pero I think, ganyan din siguro ng mga lalaki talaga. Like, Kasi, positive lang talaga lagi. siguro, dahil na rin sa, hindi tayo dapat magpakita ng emotional Weakness. tayo. Anong advice nyo sa mga malo natin? Word of encouragement. Kumbaga. Ayun nga. Sa tulad ng sinasabi namin na when it comes to relationship, supportahan nyo yung isa't isa, mainly understanding, kasi siguro minsan pag bago lang kayo, hindi nyo pa naiintindihan, kasi magkaiba kayo ng kinalakihan eh. At sasanayin nyo pa yung sarili nyo sa isa't isa, sa kung ano yung ugali ng isa pagdating sa ganitong aspeto. Tapos, yun nga, be grateful na kung ano in general, be grateful, be positive all the time. At lagay nyo lang palagi si Lord sa gitna ng relationship nyo. Yun. Sa akin, sa relationship ba or anything? Well, I think mainly kasi dahil lagi kaming dalawa, alam mo yun, parang tandem. Parang lagi nakasupport naman sa isa't isa. Ang sa akin siguro, listen not to talk, but listen to understand. So, alam mo yun, parang wag kang makinig dahil gusto mong sumagot agad na sabihin yung side mo. Kundi makinig ka, intindihin mo muna siya. Ayan, intindihin mo muna. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin, tsaka mo siya sabihin. Yun. Tingin ko, yun sa akin. At tsaka, always be grateful. Magdadasal kayo ng sabay. Kahit ikaw lang, magdasal ka din sa sarili mo kung ikaw lang. Yun, laging wag makakalimot talaga kay Lord. Talagang, nagplay siya ng big role sa amin. Yan. At saka kung may pinagdadaanan kayo, lagi nyo isipin, it will pass. Huwag niyong tambayan ang problema. Huwag niyong tambayan kung ano man yung gawa ng solusyon. challenge lang yan. Hindi siya problema, challenge lang talaga siya. At tandaan na hindi yan ibibigay ni Lord kung alam niyang hindi Like we niyo always say. kayang Yep.
lagpasan. Exactly. Yan. Right. Thank you. Ano? Hindi niya kaya nagpasan. Kaya hindi nyo kayang lagpasan. Si Lord na dila na po. Ay, So, thank you. Maraming salamat Thank you sa so much. sa kwento niyong Medyo napahaba. okay lang yan. Madali mag-edit. Minsan nga, para sa akin, ayoko na nag-edit. Gusto ko raw. Diretso. Hindi spontaneous kasi lang. ang ganda Smooth lang din Oo. kapag dire-diretso. Alam mo yung pag nag-uusap, parang nag-uusap lang. Oo. Tapos parang normal conversation lang. Hindi Yeah. mo maisip na, ay, nagpo-podcast nga pala Exactly. kami. Ang haba Last na check ko nga, sinasabi. nakatatlong 30 minutes yun. So, it's like, dire-diretso. Mostly kayo nagsasalita kasi nga, siyempre, story nyo, manaman ako. Kwento mo yung story namin. Pero, yeah, thank you sa pagpunta nyo Salamat dito. din, Thank salamat. you. At sa mga nanonood, huwag kayong makakalimot sa taas. Huwag kayong, tandaan nyo na pangalagaan ng sarili. Ang Totoo buhay. yan. Yes. Dahil, yun nga, sinasabi nyo na everything will pass. Yeah. Lahat ng problema at lahat-lahat. Thank you very much. Thank you. Thank you Life, so health, and much. motivate. And till next time, thank you for watching this second episode. And Thank you. peace. Peace. Thank you. Di ba narinig? Pati yung ending.